Yun, syempre masaya kasi yun, napasama tayo sa isang legendaring event na naman sa Gubat at muling nagbabalik sa Gubat. Pakiramdam ko sobrang wild at ang saya ng laban na mangyayari ngayong Gubat 15. Ganun na rin yung strategy na naisip ko na sasabayan na lang siya sa patawa, sa jokes, tsaka para happy lang lahat. Yeah. Nabanggit niya naman na sa akin na sasabayan niya ako sa pagiging komedya. Pero ako nag-stick pa rin ako sa estilo ko kung ano yung mga dati kong ginagawa. Yun nga, unique yung style niya, tsaka unique yung humor niya. Bukod pa sa pagiging technical niya, sobrang lakas ng kanyang stage presence talaga, yung strength niya. Feel ko kasi mahirap talunin si Killan kasi yun nga, crowd favorite, pero ngayon mas pinili ko na muna ang magiging masaya na battle kaysa sa magiging pukpukan talaga. Nagpuyat ako sa kanya ng todo at pinakaktis ko itong maigi at sana hindi mangyari yung hindi dapat mangyari. Gawin nating masaya, enjoy lang natin yung battle, tsaka pagtapos nito tropa peeps banding na tayo. Yeah. Galingan lang natin tol at pakita natin yung pinaka best performance natin. Sana talaga maganda yung mapakita natin ngayong parating natin laban at enjoy lang, masaya lang yung laban. Yeah. Flip top, Gubat 15, dito pa rin, Mariners Court. Pangalawang laban na ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab. Shoutouts Doc Panda, shoutouts Hypebeat, shoutouts sa Black Manila, Unhinged Ulap. Lahat ng mga kasama natin, Real Jokes Clothing. At syempre sa inyo lahat dito, flip top magingay para sa parating nating laban. Shoutouts sa mga tropa dyan. Shoutouts kay Papa Kels, kay Killions, kay Blas, kay Direk Bergie. Lahat ng mga tropa natin na bumiyahe din para sa event natin ngayon. Siyempre, Rapolo, Dark Horse Clothing, at lahat-lahat. Sa kanan ko, Mina, Iloilo, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Castillo. Isa ako sa nagulutan sa pagkakataon ay muntik na akong tabunan. Mga nangarap sa harap ay biglang natauhan. Ako pala'y baguhan na di dapat batukan. Manduryaw talaga ako. Yo, shoutout sa Jungle Room, sa Ken Jonas Gonzalez, kay Christian Montero, Crazy Tori Cebu, tsaka Luis Perez, Papa Mark, Ariap Gab, Piolo Anas, Paulo Batayo, Jeff Alarcon, Francis Legislador, Floyd Tulitanes, Ruel Tagalera, AAV4, tsaka RX Panda, Stasin Rider of Iloilo, tsaka Papa Kels Clothing. Yeah. Shoutout sa High Minds, shoutouts Crown Manila. Di lang natin kasama ngayon, pero sa lahat ng represent collab. Flip top beer, tikman nyo yan. At syempre kapag may distribute na rin natin yan. At sa kaliwa ko, Muntinlupa represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Killan. Shout out syempre kay Idol Sinyo, Real Jokes Clothing, Motos Battle League, Tabinlawa, mamaya na iba. Game! Siyempre, Motos Battle League at Toyo Wear, shoutout sa kanila. Hindi na sila nag-coin toss. Pinili daw ni Castillo na mauna. Pumayag naman si Killan. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, Gubat 15. Castillo. Game! Game! Pare! Naalala mo pa yung noon? Grabe. Bilis ng panahon. Dati, magkasama lang tayong gumagawa ng swimming pool, tapos magkalaban na tayo ngayon. Ikaw nga. Isa lang. Tanginan to ayaw. Purket luwas, ikaw Manila, tribo natin, ayaw mo nang makita. Mahiya ka, mahina. Gago, kahit mag-i-English ka pa dyan at mag-Tagalog-Tagalog, mukha ka pa rin Bisaya. Manilenyong mukhang Bisaya. Wow! Nakakagulat ka, tanga. Pinabatil ka ni Sir Arik sa Gubat kasi taga-Gubat ka talaga. O gusto nyo ebidensya? Para sa akin, maniwala. Isipin nyo nasa sentro na siya ng Maynila. Pero yung grupo niya, tabing lawa. Prangkahin mo nga kami si Yakam.
Sa tribo natin, wala ka na talagang pake? Bakit si Yakam? Kinakahiya mo ba kami? Iyumang nakalimutan kung saan ka isinilang at napabilang na liblib. Malagod ko tong papagsabihan na dapat balikan niya ang dati niyang daigdig. O gusto mong pabalikin ko dito si Batas para hampasin ka ng metal tsaka talian sa bibig. Teka, Batas? Metal? Kasi para lumingon ka sa pinanggalingan ay kailangan mo pa yata na balian ng leeg. Kasi siya na daw ngayon, yung sniper na M-Sight. Binatilyo na bobo. Gago, walang sniper na may kutsilyo sa dulo. Tangina sniper, sight. Lagay neto alanganin. Yung kalaban mo ngayon, hambog. Mayabang. Mataas tingin sa sarili. Yan ang bansag nila sa akin. Kaya kahit nakasight, baliwala rin. Kasi kahit sinong asintado na sniper, di yan babarel pag nakaramdam yan ng hangin. Ano estilo nito sa battle? Jokes. Pansin nyo ba? Jokes, tapos multi. Tsak na remember nyo yun. Sa katauhan niya, pinaglalaban si Sinyo at si Looney. Tanga, sa December pa yun. Kasi siya daw yung batang Sinyo. Tapos multi niya pang Looney, feeling Terminator siya. Sinyo style kaya pang masa. Yung choice ng flavor niya. Kuhang-kuha, gayang-gaya. Kita sa behavior niya. Anong Looney Sinyo? Baka Willie ni Pumuseno, impersonator ka! Kasi proud na proud siya maging batang Sinyo. Proud na proud siya maging next na Manda. Katangahan mo lumitaw. Proud ka maging sila. Bakit? Di ka ba proud maging ikaw? Yung punto ko dito, okay lang may idol ka. Gawing inspirasyon, tama. Pero putang ina, pagsikapan mo naman maging iba. Hindi yung mangungopya ka na lang. Kukuha ka na lang ng karakter o dyan mo sila nadali. Cheat code yan pare. Matuto kang mag-symbol ng piece of puzzle. Bumuo ka ng sarili mong imahe. Hindi yung ikaw yung batang Sinyo. Ikaw yung next na Manda. Ipagsisigawan mo sa battle para yung kalaban masilat. Pues paalala ko sa'yo, Kela, na hindi ka ganun kabigat. Kung rising star tingin mo sa sarili mo, kailangan mo na yatang sumibat. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mong ningning, it means wala kang karapatan maging sikat. Batang Sinyo, gago, di mo yun haweg. Batang Sinyo, baka batang silencer, kasi pagputok mo, di ko dinig. Batang Sinyo, tingnan nyo yung mukha niyan, dusing niyan. Nanlilimos lang yung pobreng yan. Di galing sa kanya-kanyang liwanag, kaya ka nga nabansagan na korting buwan. Sige, rounds mo na. Mag-flow ka na mabilis. Mag-multi ka na ng pilit. Alam na namin mga sasabihin mo. Basta kailan wag ka lang aabot sa puntong sasabihin mo na kakain mo yung tayo ko. Buwa ka ng ina mo. Woo! Tang ina neto, sa December pa daw yung Looney at Sinyo. Para ang adik. Boss, totoo ba yun? Tang ina mo, marunong ka pa kay Arik. Tang inan to, ako daw yung ha-ha! Huwag ka nga dyan mga away. Kayo lang yun ni Lil Strokes, huwag ka naman damay. Nung tinapat sa akin to ni boss, bigla akong ginanahan. Sabi ko sa isip ko, yes! Mas pogi ako sa kalaban! Sa Iloilo, siya daw yung natitirang gwapo. Huwag ka ngang magbida. Kaya pala natitirang gwapo sa Iloilo, ikaw na lang mag-isa. Pero sikat to sa lugar nila. Pag may rap battle, siya yung laging dinadayo. Puta, wala na nga yan na pake, mag-rap kahit hinahapo. Mula umagat ang haligabi, kasi yun ang kanyang pinangako. Ikaw yung tipong may talentong hindi ilalabas, dat pinatago. Pero yung mayor nila, sobrang favorite siya, yung mukha niya, pinatato. Ikaw ang tagapagligtas, animoy, bida nga po, ganun siya kasikat. Pangalan niya yung nilalako, ultimo tuming pinitensya, gusto ng mga tao, siya yung pinapalo. Tapos sasabihin mo, sa lugar niyo, ikaw ang goat. Doon ako nag-doubt.
Hindi ka goat, tanga, meron ka lang gout. Alang-alang sa kalaban ko natatanga-tanga, sarap basagin ng panga, ay kitang ilang milya din ang tinawid at pinanis kang kinang ina ka. I-remind din kita, gago mukha kang tinapa. Ulit. Alang-alang sa kalaban ko natatanga-tanga, sarap basagin ng panga, ay kitang ilang milya din ang tinawid at pinanis kang kinang ina ka. I-remind din kita, gago mukha kang tinapa, na ang rule number 1, dat pogi ka, tang ina ka. Anong kala mo, kaya mo ako? Hoy, wak, bitch, dito simple chong. Parang GL na naubusan ng surprise quiz, imposible yun. Kung yung iba may bars na, react mo pa. Eto, react muna bago bars niya. Tanginan to, pag magsisigawan yung mga tao, makikisigaw din. Tapos gaganon. Kala mo mayroong palikpik. Tapos pag di makontrol yung sarili, hindi mapakali. Tatapik pa sa dibdib. Laban niya kay Jonas, sinusubukan niyang manindak. Ayun, na body bag. Talo talaga. Pakitaan mo naman kasi ng bago mga tao, tanga ka. Sobrang aggressive, nadadala ng adrenaline, puta na paano ka na ba? Di kayang pigilan yung gigil, kumakalas na sa katawan yung kaluluwa niya. Alam niyo ang style neto ni Castillo? Sa 100%, 90% sigaw. Ipuprove ko yan. Tapos yung 10%, ulul, sigaw din yon, binukod ko lang. Yung mga tao magkukusayang mga yan kung nabibilib. Hindi lahat madadaan sa sigaw. Marunong ng tumenga, mga nakikinig. Nag-chat pa na, enjoy lang tayo, tol. Hindi importante matalo manalo. Tanginang mindset yan, ako pa dadayain. Hindi importante manalo? Eh di magpatalo ka sa akin. Yang ganyang galawan mo, tanga very bad iho. Makakaranas ka sa akin ng trauma na parang pinahawak ka ng titi ng tito. Hindi. Makakaranas ka sa akin ng trauma na parang pinahawak ka ng titi ng tito. Hindi uubra yung armor mo na may ilang kilo. Ikaw ay piso na tinapat sa tagi 1,000. Kahit gaano katibay itong kastilyo, ako titibag rito at patapos na eder ko at may mag-react dito. Ano, Castillo? Huwag kang feeling top tier, tanga. Bakit? Hybrid ka ba? Inuna yung yabang imbis magpaka-humble, tapos traidor, pabida. Kahit tumagal ka ng dekada sa flip-top, di ka magiging icon, tangina. Alam mo, ba't wala malakas sa lugar nyo? Kasi idol ka nila. Tangina, pangit daw ako. Sabi ng bago, pangit ka rin, gago! Round 2 game? Yes. Alam niyo bang first time niyang sumakay ng eroplano? Muntik nang ma-visit yung in-check kasi umandar na naman yung pagkahenyo niya. Sasakay siyang eroplano, yung dala niya, sedula. Di ka marunong sumunod sa instruction. Sa pagiging inosente, patay yan. Nung sinabihan siya ni Sir Arik na hand carry, yung dinala niya, kamay lang. Ito pa yung mas nakakatawa. Talagang inutil na tanga. Nung nalaman niyang 2 PM yung check-in, sa hotel siya pumunta. Anong feeling kailan na ikaw naman yung ginagago? Yung tipong ikaw yung taga Manila, pero ikaw yung nagmumukhang probinsyano. Nakasakay ka man sa eroplano o wala, parehas lang yun buang, bobo at mangmang. Kasi kahit di mo naman danas yung eroplano, matagal ka ng lutang. Pero seryoso, may nasagap akong info. Tungkol to sa ginago niyang tao. Sa dati niyang liga, na dati niyang amo, sa dati niyang liga na yung pangalan ay Duelo. Bueno, kilala mo si Jazz Rom Gavilla.
Yes, Rongabilia! Sounds familiar. Pinatuloy ka niya sa kanyang tahanan. Binihisan, pinakain kahit matakaw kamin. Yun pala kumukuha lang ng tiyempo sa bagay na balak niyang dalhin. Nilasing niya lang yung tao at alahas kanyang tatangayin. Saktong kamukha mo si Utlum kasi magnanakaw ka rin. Real talk! Imbis tumanaw ng utang na loob o galing hayop pa, pinataw mo. Utang na loob niya eh. Pwedeng mautang kailan pero bakit dinakaw mo? Ay, pinatira ka na nung tao na gawa mo pang magago. Yan yung utak na palyado at gawain na pambobo. Nakakagatin sariling amo, ganun pag walang breed yung aso. Hindi lang yun yung ginawa niya. Meron pang karumal-dumal na kabatak na tuata. Hindi lang siya nagnakaw at nanggago ng manyak pa ng bata. Real talk! Kaya pansin nyo, halos lahat ng bara niya sa battle niya, yung mga reference niya, ganito ako kumantot. Sa kalagitnaan na pagjajakol ko, nag-chat sa akin si Enigma. Kakantutin ko jowa mo kahit may karamdaman. Diba? Linya na yan. Kalibugan, kamanyakan, kadalasang naisip niyang kalaswaan. At hindi niya maiiwasan na hindi niya gawin yan pagkat yan bunga at sanhi lang ng kanyang karanasan. Ano, magpapatawa ka pa rin? Sasabihin mo, nakaraan naman eh. So okay lang sa'yo. Ano, magdadala ka din ng papel, sasabihin mong acquitted ako? Yung punto ko dito, yung nabiktima mo inosente. Pass is pass, pero yung karma dumodoble. Isa lang naman yung pinapanalangin ko pare, na yung nangyari, wag mangyari sa kapatid mo na babae. Kaya wag ka na magmaang-maangan. 10 years na yung issue, mangmang. Matagal ka nasa ng sikat kung nabisto ka lang. Kasi di nyo alam kung may video, malamang mas nauna to sanang naging Tito Badang. Yan! Gagawa-gawa ka ng bitag, ikaw rin mismo masasapot. Madidepress, matataranta, pangangamba sa anaabot. Yan yung bangungot niya sa nakaraan at sa katangahan niya nakabalot. Kasi gagawa-gawa siya ng multo na siya rin mismo matatakot. At last, yung angle ko, totoo, legit, hindi yun gawa-gawa. Sa katulad mong kupal, dapat wala ng konting awa. Yung tanong, yung source saan ang galing at nakuha, kung may chismis na may batis, meron din naman sa tabing lawa. Yo! Tanginan to, ignorante daw ako sa aeroplano. Kundi ba naman eng-eng tong tanga? Ikaw nga, nasa kalsada ka pa lang, naka-airplane mode ka na. Alam niyo ba sobrang bait to na anak? Iba to na tao. Nung sinabi na nanay niyang wag uuwi hanggat hindi sikat, sinunod ni Gago. Dahil sa'yo, nalaman namin na may diabetes nanay mo. Tanginan to, ang kulit. Kung yung iba pinagtatanggol magulang sa battle, ikaw pinagkalat mong may sakit. Yung nanay mo naman kasi tanga din. Lakas ng amat. Nung nalaman niya may diabetes siya, nagulam ng asin, baka maglaban kami sa talat. Pero di ba magaling na siya? Nax, effective yung asin. Iba kabay, wala na yung diabetes. Kasi wala na yung nanay. Pero maiba, pumunta ako sa bahay nila, walang plato, panay baso lang. Tangina pa ng pumahan, kala mo taga Jamaica. Jamaicanto lang. Alam nyo ba ba't di na ito ini-sponsor ka ng mayor nila? Kasi itong Tungaw Beach Walk. Paano? Taga Iloilo, tas yung sound trip, Mindanao Mix Club. Boss, nakita ko to sa comment section, pinagtatanggol niya si Badang. Tanginan to, Badang Protector. Takantado, mukha kang taga-20 sa Mexico na Mexico taco vendor. Sa kalagitnaan ng pagle-labor, misis mo, gusto mong kanto tentol. Kaya ka niya iniwan. Sa kalagitnaan ng pagla-labor, misis mo, gusto mong kanto tentol. Kaya ka niya iniwan kasi nagsiset ka ng alarm sa calculator. Sa isa niya panlaban, ang lakas niya manlait ng tahanan. Bakit? Gano'n ka ba kayaman? Inanto, ba't ikang wak? Aabutin mo sa akin talagang balibagkat, balibagbat. Meron suntok, pati tadyak, pakibagsak. Ito masyado mapagmataas, siguradong balibakpak.
Nagpipiling mayaman, tanginan to, grabe panggap. Bumisita nga ako sa bahay nyo, ilaw nyo, alitap-tap. Ano itatanggi mo? Takantado, wag kang kontra. Kaya di tinatao sa bahay nyo kasi yung bahay nyo, panay kobra. Tanginan to probinsyano, nakatigim lang ng sardinas. Kala mo, siya na bongga. Ito yung napasok ko nga ng trabaho, baon mo, dagang kosta. Tuwing napasok to ng trabaho, tanginan, nayabangan pa yun, sinabihan pa yun ni Pistol. Sobrang delay daw ng lugar nyo. Tangina yung probinsyano, patapos pa lang sa inyo. Eto, matindi nung aking nakita. Di ba patay na si Mike Enriquez? Sa TV nila, nagbabalita. Panay flex pa ng motor yan. Nakakasampu mahigit na mga ideyang puta, banong to. Kung makapagyabang, kala mo naman siya lang may motor sa mundo. Pero in fairness, ang ganda ng decals ng motor ng tangan to. Bukod tanging kakaiba yung decals. Decalso. Hanip yung setup, yung utak, ang lawak, high minds, malaumar. Napakaangas, yung ilaw ng motor niya, solar. Talagang pang all-in-one. Pwedeng pang Grab at Uber. Ang cool talaga kasi yung JB Box cooler. Kung sasabihin mong hindi rekta sa'yo, nagkakamali ka, Castillo. Tinamaan motor mo, ang sakit nun, takantado. Unpredictable gagawin ko. Wala magagawa yan level-level, gago. Di mo to waasahan parang Guinness ni Loon sa Break It Down si Melchanko. Hanep, no? Patawa ng patawa itong busabos. Lakas ng confident, pero yung angle ko sa pagmamanyak niya at manggagago, di niya na-iribat ng maayos. Totoo kasi. Totoo kasi. Sige, magpatawa ka lang. Yung game plan mo, magpatawa ka lang. Habang yung game plan ko, sasaktan kita. Di ba taga Muntinlupa ka? Barangay Sukat. Yun yung nagsisilbi niyang kuta. Pwes respeto kay Shernan. Ililigpit ko itong tuta. Itong taga-Sukat, Muntinlupa. Ililibing ko to ng kusa. Para yun ta, Muntinlupa. Sukat din sa Muntinlupa. Sarap sa Cebu, yung title and tournament, Laglagbara. Sa Iloilo, Girahay Letra. At palaging solid dun, bay. Alam niyo yung tournament nila sa Muntinlupa? Halambreng Tulay. Halambreng Tulay? Puta, no nagsisirkos kayo dun? Nakakabilib mga chong. Halambreng Tulay? Puta, naitawid nyo pa yun. Pansin nyo, observe nyo ba? Round 1 hanggang round 2, puro generic jokes yung mga banat nito. Palitan mo lang ng pangalan, pwede mo lang ibanat kay John Leo. Seryoso? Puro generic dala mo, tapos panggap na lirikal. Pwede mo yang ibanat sa taong to. Ligaw na bala, literal. Tila pulis lang na may ranggo yung jokes. Niyang pang illegal sa lahat. Pwede iba to kasi linya niya in general. I-expose ko ngayon dito yung estilo at diskarte mo, mamen. Yung tipong tayong dalawa, yung magkalaban, pero ba't nadama yung lolo kong tumatai sa bangin. Linya niya yan. Palusot, number 1. Akala nyo madaling mag-jokes? Akala nyo madaling mag-joke? Madaling maging joker? Bakit? Jokes lang ba kaya mong gawain? Doon ka lang malakas at komportable? Mababaw lang ba kaya mong sisirin? Pag malalim, di ka nakampante? O di ba masyado nang napaka-given? Nasa talinhaga siya, masigdurante? Bida ka ba sa Miracle in Cell number 7? Kasi sa bars ka inosente? At dahil di siya makaisip ng bars, ninakaw niya na lang yung isaktong linya ni Good Kid. Palusot, number 2. Di ko naman yun ninakaw. Hiniram ko lang yun. Ha? Agoy!
Kumuha ng bumbilya sa iba para isingit lang yung spotlight. Desperado ka lang iho yan sabihin mo on that fight. Yung talent ng Buliliti, isipin nyo pang highlight, biruin nyo. Pustiso na yung ngipin, nagawa niya pang mag-line bite. At speaking of pustiso, nung laban niya sa 1 minute, sinadya niyang ilaglag kanyang pustiso. Palusot number 3. Di ko naman yun gusto. Sinadya ko lang dilagyan ng polydent para di siya kumapit. Ha? Agoy! Sa pag-aakalang yun na yung laban na magpapasikat sa kanya, sa rounds niya, dinagdag niya na. Kitang-kitang desperado ka lang mag-trending. Sa comment, binalagbag ka pa. Sarili ko naman yung pustiso. So meron akong freedom. Freedom? Ganun talaga pagtanga. Doon ka na nga lang magkaka-wisdom, nilaglag mo pa. Laban niya kay Vicente, may bigla tong sinabi tong pabida. Di ba nagtitinda ka marijuana? Gusto mo sumbong kita? Ha? Nung sinabi mo yun, gago din ako nagtaka sa desperado mong gawa. Kasi sarili mo ng pustiso, kaya mong ilaglag sa battle eh. Ibang tao pa kaya. Tapos sasabihin nyo, rising star to? Well, fuck they say. Mga reason mo palpak kahit na i-replay most valuable player lang sa NBA. Kasi palusot mo laging foul parang si SGA. Kaya yung i-body bag ka dito, ganun kasimple. I-body bag ka dito, ganun kasimple. Magbubuwis ka ng buhay, magbabayad ka ng triple. Maniningil mga rounds ko kasi dala ko, di ka libre. Kasi, di mo kaya gago. Kwento mo to sa mga tropa mo. Oops! Kalma. Mahina lang yung kalaban, kaya wag ka nang sumabit. Kaya ko siyang talunin sa normal na ako, wag ka na magtanong kung bakit. Ikaw, insulto sa'yo yon at sa buong skills mo ay panlait. Kasi sa sobrang hina mo tangina ka, yung demonyo sa loob ko ay hindi ko na ginamit. At last, nakita nyo, kaya kong pakalmahin sarili ko. Nakokontrol ko itong halimaw. Yan yung hindi niya nagawa nung nang manyak siya at nagnakaw. Iribat mo yun! Iribat mo yun! Time. Hindi totoo yun? Tanginan to, panilait sa pustiso ko. Kagigil ka na. Tangina mo, ayan o! Sinadya akong ilaglag para matigil siya na. Doon pa lang talo na siya. Ano, mag-i-spit pa ako, guys? Mag-i-spit pa ba ako? Ina, sana hindi maging thumbnail. Yon! Tangina, yun na yon. Huwag ka nga dyan galing-galingan. Ulul, walang maniniwala sa'yo. Parang si John Leo nagduling-duli. Di ba 3GS ka? Sa wakas, nagkaroon ako ng kalaban na 3GS. Lalo na to si Mahangin. Alam mo bang bata pa lang ako, gusto ko na kayong murahin. Respeto sa mga bayaw, real talk, sobrang dami mang haters, di natin matatangging sobrang daming magaling at may napatunayan sa kanila. Pero nung dumating ka, nadagdagan ng haters, ba't sumali-sali kang tangina ka? Halos lahat ng member, yung 3GS, hindi na nila nire-repin. Bukod tangi ka cringy, silang lahat nag-live na sa group, ikaw na lang mag-isa sa GC. Tanginan to, 3GS still ay dayang puta. Tapos manlalaglag ka ng kagrupo? Bakit hindi ka sinasama pag may outing sila, men? Paano nakakahiya kang yayain? Isang araw, sinama siya sa beach. Puta, nag-uwi ng buhangin. Tangina mo, inosente. Nadudong at loser cup. Rider, tas hindi marunong gumamit ng Google Map. Bobo kinang ina. Nahihirapan daw kasi siya doon, kaya globo dinadala. Tapos lagi pa tong galit sa battle. Ulul, hindi mo yan kinahusay. Paano ka ba magsulat? Iniisip mo, kaaway mo kaming tunay. Handang idamay, pati ka mag-anak sa battle, ganyan siya kagulang. Laban niya kay Bagsik, dinamay niya yung manananggal niyang manugang. Tangina, no? Di mo man lang ba naisip? Tanginan to, pakabano. Nung pinarinig ko yun sa'yo manugang, lumipad pa palayo. Yung alam niyo ba, sinubukan kong i-chat yung page niya.
Castillonatics. Real talk, tangina mo. Sabi ko, what's up, idol? Nung nasinanita nga sa reply niya, excited ako. Nag-reply ba naman ng sino po sila? Admin niya to, ha? Ikaw may admin? Nak ng puta, superstar. Angas mo naman, Chong. May pa-admin ka pa nalalaman. Ikaw din naman yon. Bilang bawi, yung 5 mong page na pinapalike, hindi ko pinansin. Lahat yan, inipon ko. At ang sarap sa pakiramdam, nakakaparapan kong dinedecline yung page na pinapalike mo. Ano? Ang saklap, di ba? Ganyan lang mamahiya. Ang matindi doon, talo ka na, tapos bablak na kita mamaya. Magkaiba yung malupit sa feeling magaling. Wala na marami pang kuda. Yung kaya mo, kaya ko. Wala na maraming salita. Yung kaya ko, kaya mo? Kaya nyo kaya yun magawa? Nag-i-stack ako ng bubble gum sa bibig 3 araw bago iduka. Kahit anong gawin mong pag-iingat, aabutin mo'y tragic. Mahihirapan makausad para naipit sa traffic. Pag ako nag-isip ng bars, kahit seryoso, kaya kong gawin lap trip. Tangina, luwag pa ng body bag. Kasya pa si Arik. Thank you. Gubat 15. Castillo versus Kilan. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Bato ng Urado, 5-0. Mag-iay para kay Kilan. Congrats. Ayun, maraming salamat kay Castillo. Kahit paano naitawid naman na maayos. Shoutout muna, siyempre, Guldos Clothing ulit. Morris Basilib, Chic Clothing, Black Manila, kay Kuya Aldrin Navarro, Killions, sa Lure, para sa damit, sa Bake ni Zero MB, Jan Ali Alimuro, kay Beast, sa album niya, kay Billy, sa DSM Feminist Group from Poland, kay Kuya Romel, sa kapatid ko kay Badjay, kay nanay ko, sa nanay ko, I love you. Sa girlfriend ko, I love you sa palagi. At syempre, hindi ko na nilista yung iba. Sobrang nag-focus ako sa practice. Tabinlawa, sukat Muntinlupa, yun lang. Salamat. Yo, kung nga pala, in general yung judging ko, natatabunan talaga yung mga rounds ni Castillo. So, kailan ako. Pero props rin kay Castillo. Binoto ko si Kilan all 3 rounds. Maganda naman yung ginawa ni Castillo kaso mas pulido lang para sa kanya ginawa ni Kilan. Dalawang magkaibang approach pero na pakita pa rin ni Kilan yung disparity na when it comes sa control ng whole battle. So, Kilan all 3 rounds. Ayun, binoto ko si Kilan. Para sa akin malinaw yung kada round. Mas effective yung mga jokes niya at yung pagsusulat ng mga suntok niya. Maganda yung talaga pagkakakapit. Ayun lang, all 3 binoto ko si Kilan kasi medyo hindi talaga tumalab yung ibang mga sabihin nating angulo ni Castillo. Kumbaga baka problema sa construction o sa kumbaga parang hindi talaga siya naging convincing kaya parang imbis na matulungan siya noon parang dinrag down nun yung mga round niya Tapos si Kilan talagang sumusuntok talaga kada 1, 2, and 3. Kaya binoto ko si Kilan. Pero congrats sa dalawa. Binoto ko 3 rounds si Kilan. Binasi ko na lang siguro sa pinakamadaling maglanding yung mga punchline. All 3 rounds kaya Kilan. Yo, real nga pala. Binoto ko si Kilan all 3 rounds. Ayos naman yung kay Castillo. Kaso lang medyo wala medyong impact sa mga tao. At sa personal preference ko lang din naman to. Binoto ko si Kilan all 3 rounds. Ang daming haymaker, may mga tumatatak. Si Castillo kasi parang naging masyadong personal yung mga banat niya tapos hindi masyadong nakukuha ng mga tao kasi hindi naman nila alam yung story behind doon. Kaya mas naging epektibo ngayong gabi si Kilan. Masaya yung laban namin ni Kilan. Siguro lang yung takbo ng laro lang iba't ibang lang ng sandatan yung ginamit namin pero sa tingin ko solid yun kasi parang naging style clash tsaka putang ina lupit ni Kilan talaga parang ang galing niya talaga sa crowd. Last, yung uncle ko, totoo, legit, hindi yun gawa-gawa. Sa katulad mong kupal, dapat wala ng konting awa. Yung tanong, yung source saan ang galing at nakuha. Kung may chismis na may batis, meron din naman sa tabing lawa.
Sobrang natuwa ako kasi akala ko hindi kakagatin yung ibang material ko. At yun, kanina talagang nag-focus lang ako. Halos wala akong kinakausap. Talagang nakafocus ako sa bawat rounds. Ayun, kahit paano nakaraos. At syempre, nakuha natin yung panalo. Ay yung pinakamahalaga doon. At napasaya yung mga tao. Solid ng Cebu. Maraming salamat. Alang-alang sa kalaban ko natatanga-tanga, sarap basagin ng tanga, ay kitang ilang milya din ang tinawid at tinalis kang kinang ina ka, i-remind din kita gago mukha kang tinapa na So pagkatapos nito yun, balik sa normal na pamumuhay dun sa amin. Tsaka yun, gawa music, tsaka yun, trabaho. Tsaka mabibisi naman ulit sa trabaho. Yun, balik sa realidad pagtapos nito. Yeah. Sa ngayon, yung sa ibang kagrupo ko sa Tabinlawa, palagi naman silang may nilulutong track. At syempre, sana maispatan nyo. Search nyo na lang sa YouTube. Pakisubscribe. At syempre, Kilan Official at sa Facebook ko. Yo, sa mga nanonood sa akin, maraming salamat po sa patuloy na panonood. Tsaka babalik naman tayo ulit na na mas malakas, tsaka babawi tayo next time ulit. Magi-experiment pa rin ng mga bagong pwedeng gamitin na na pwedeng i-improve. Tsaka maraming salamat sa mga tropang sumusuporta sa mga since day one dyan. Maraming salamat talaga. Yeah. Padayon. Yo, maraming salamat po palagi kahit sa mga hindi sumusuporta. Salamat din sa inyo. Siyempre, gasolina yan. Lalo na sa mga sumusuporta, maraming salamat palagi sa mga nagme-message sa akin. Kahit hindi ko kilala yung iba, talagang sila, chinachat nila ako na nakasupport sila sa akin. Ayun, sobrang na-appreciate ko po yun. Maraming salamat po sa inyo.